Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's open our Bibles to John 14, verse 16. Juan 14:16. And I will pray to the Father that Ako, slowly, because I cannot read my Okay, Bible. okay. Go ahead. Read it again. And I will pray to the Father, Ug ako mag-ampo ngadto sa Amahan, and He will give you another helper, ug siya maghatag kanimo og laing magtatabang, that He may abide with you forever. nga siya magauban magapuy kanyo hantod sa walay katapusan. Amen. Hallelujah. 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 Amen. So Jesus said Si Jesus nagingon, that when He returns to the Father, unya sadyang mobalik sa ngadto sa Amahan, that He'll pray to the Father to send another comforter. nga mag-ampo siya ngadto sa Amahan, nga ang Amahan magpadala og laing magapahupay kanato. The Holy Spirit. Ang balaang espiritu. Pentecost is a fulfilled work. Ang kining Pentecost katong nahitabo sa buhat sa Acts mao to siya nga tapos na nga trabaho. It is part of the finished works of Christ. Kabahin nga to sa natapos nga trabaho ni Jesus. Amen. Amen. We cannot seek the Holy Spirit apart from Christ. Paminaw mo, dili nato makaplagan ang balaang espiritu gawas kang Kristo Jesus. We cannot come into the fire of God apart from the finished works of Christ. Di ta makatawag og kalayo sa Dios gawas sa nahuman nga trabaho ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The incarnation of Christ is a finished work of Christ. Ang pagkatao ni Kristo mo atong natapos na niya nga trabaho. The death, burial, and resurrection of Christ is a finished work of Christ. Ang iyang pagkamatay, paglubong o paggabanaw, kabahin siyang nahuman nga trabaho. And Pentecost is a finished work of Christ. Unya ang Pentecost is kabahin sa natapos na trabaho ni Jesus. Hallelujah. Pentecost is fulfilled. Ang Pentecost is natapos na natuman. We must believe Atong tuuhan that we have the Holy Spirit nga nakabato na kita sa balaang espiritu. in us and upon us. Niya kanato o kauban nato. There's not going to be another Pentecost. Di na ta magpaabot og lain pang Pentecostes. The Holy Spirit has already been poured out. Tungod kay ang balaang espiritu, gibubo na diha kanimo. Don't believe any lies. Ayaw pagtuwa ng mga bakak. Renounce your lukewarm Christianity. Na ayaw na pagtanaw ato, bugnaw-bugnaw, init-init ka Kristohanon. We must awaken to the Holy Spirit. Kinahanglan magbatala kita diha sa balaang espiritu. For too long we have ignored Him. Taas-taas ka panahon nga ato siya wala nato sa gitaga ag bili. Hallelujah. 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 Glory to God. We must awaken. Kinahanglan magmata kita Hallelujah. To the baptism of the Holy Spirit. ngadto sa bautismo sa balaang espiritu. We must awaken to the fire of God. Kinahanglan magmata kita sa kalayo sa Dios. We must awaken to the wine of the Holy Spirit. Na kinahanglan magmata kita sa bino sa balaang espiritu. We must awaken to the power of God. Kinahanglan magmata kita sa gahog sa Dios. We must awaken to the wind of God. Kinahanglan magmata kita sa hangin sa Dios. You have the Holy Spirit. Hallelujah. Nabatunan mo na ang balaang espiritu. It's time. Mo na karon ang panahon. The Holy Spirit is the answer to this generation. Ang balaang espiritu mao ang tubag karon ini nga kaliwatan. Stop being lukewarm. Ayaw na lagi bugnaw-bugnaw, init-init. Stop being passive. Ayaw na lagi pagluya-luya. Awaken Pagmata. to the Holy Spirit Diya sa balaang espiritu. in you and upon you. Na kanimo ug nagubahan kanimo. Awaken to the fire of God. Pagmata diya sa kalayo sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Acts chapter 2. Mga buhat dos. Acts chapter 2, verse 17 through 18. Buhat dos, 17 pengos 18. And it shall come to pass in the last days, Ug maabot sa katapusang mga adlaw, says God, nagaingon ang Dios,
that I will pour out my spirit on all flesh. nga akong ibubo ang balang espiritu ngadto sa tanang mga unod. Your sons Ang imong mga anak na lalaki, and your daughters shall prophesy. ang imong mga anak na lalaki ug babae, magapanagna sila. Your young men shall see visions. Ang mga batanong lalaki magkakita mga pananaw. On your old men shall dream dreams. Unya ang mga edad-idaran, di na nato inyong tigulang, edad-idaran, magdahong ko na lamang sila. And on my manservants and on my maidservants Unya ang mga binatunan nga babae ug lalaki, I will pour out my spirit akong ibubo ang akong espiritu, in those days, ni adtong adlaw, and they shall prophesy. ug sila magapanagna. Hallelujah, we live Hallelujah, kita nagpuyo. in the outpouring of the Holy Spirit. Kita karon sa panahon nga pagbukbok sa balaang espiritu. Hallelujah. We must awaken to the outpouring of the Holy Spirit. Kinahanglan magmata kita sa pagbukbok sa balaang espiritu. Hallelujah. We are the answer to this generation. Nya kanato karon ang tubag ni maong kaliwatan. We are the temple of the Holy Spirit. Pinoy-ahanan ka sa balaang espiritu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Zechariah 10, verse 1. Sakaraya 10 verse 1. Ask the Lord for rain in the time of the latter rain. Ingon nga ang Dios nagapadalag ulan sa naunang ulan. The Lord will make flashing clouds. Na ang Dios magapakita og kanang panganod. He will give them showers of rain Na magapaabot siya og mga ulan. and grass in the field for everyone. Kung adunay mga sagbot para sa matag sa tanan. As a believer, Ingon nga magtotoo. you live Ikaw nagpuyo, nagkinabuhi. in a continuous outpour of the Holy Spirit. Kinahanglan ingon nga magtotoo ikaw. Kinahanglan magkinabuhi ka diya sa mapinadoyonong pagbukbok sa balaang espiritu. The Holy Spirit was poured out in AD 33. Ang balaang espiritu gibubo AD 33 Yes, 33. o AD 33. Amen. And you live in a continuous outpour of the Holy Spirit. Gibubo AD 33 apan kita karon magpuyo, magkinabuhi sa mapinadayonong pagpanglihok o pagbukbok sa balaang espiritu. Hallelujah. Awaken to the outpour of the Holy Spirit. Magmata kita diya sa pagbukbok sa balaang Yes, espiritu. Lord. As a believer, Ingon nga magtotoo. you live in the clouds of His glory. Na nagkinabuhi ka diya uban sa iyang himaya, panganod sa iyang himaya. The clouds of His presence. Ang panganod sa iyang presensya. You live in a continuous rain of the Spirit. Magpuyo ka sa pinayunong ulan sa balaang espiritu. How do we meditate on His presence? Kung saan man nga makapabiling kita diya sa presensya sa Diyos. When you feel His presence, Ngayon sa diyang mabati nimo iyang presensya. close your eyes and meditate on that feeling. Paminaw, kung mabati nimo ang presensya sa Diyos, piyo nga daw imong mata, unya imong pamalandungan ang presensya sa Diyos. That's how you drink of the Holy Spirit. Moinana de aron mo inom pata og dugang sa balaang espiritu. Hallelujah. 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 Praise the Ay mo, Lord. ang mga tigong magdamgo na rabag mga damgo, kuhay tigo lang din ko, may natulog. Acts 2 verse 13. Buhat 2:13. They are filled of new wine. Uy, napuno sila sa bagong bino. It's time for us to awaken to this wine. Mo karon ang panahon nga kita magmata kita ni mga bagong bino. The intoxication of the Holy Spirit. Mo ang pagkapuno sa balang pagkahubog sa balaang espiritu. It's by the Holy Spirit. Pinaagi ra gayon sa balaang espiritu. It's by the grace of God. Pinaagi sa grasya sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says Ang Biblia nagaingon, in Ephesians 5 verse 18, Efeso 5:18, be filled with the Spirit. pagpakapuno sa balaang espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. Pagpapuno sa balaang espiritu.
We live Kita nagkinabuhi. in the fullness of the Holy Spirit. Magkinabuhi kita diya sa kaugnganan sa balaang Espiritu. We are full of the Holy Spirit. Kinalan mapuno kita sa balaang Espiritu. It's time to live in the outflow of the Holy Spirit. Mao na karon ang panahon nga magkinabuhi kita sa pagbubo sa balaang Espiritu. It's time to live in the overflow of the Spirit. Karon na ang panahon nga magpuyo kita nga dagaya, nagdagayday ang pagkabubo sa balaang Espiritu. The reason why you are dry, Paminaw mo, ang rason nga nung usay, malak kita kaayo. the reason why you are lukewarm, Nga nung bugnaw-bugnaw, init-init ang atong pag-alagad. because you seek the Holy Spirit outside the finished works of Christ. Paminaw, nga nung mabugnaw-bugnaw tala ay atong pag-alagad. Kay gipangitan nato ang balaang Espiritu gawas sa natapos na unta nga trabaho ni Jesus. Amen. Pentecost is the fulfilled work of Christ. Kay ang Pentecostes mao ang natapos o natuman nga trabaho ni Jesus. The Holy Spirit has already been given. Ang balaang Espiritu nahatag na natugyan na. You must believe, Imong tuuhan, awaken pagmata, to the fullness of the Holy Spirit in you, ang pagmata sa kahugmanan sa balaang Espiritu diha kanimo. and upon you. Ug diha sulod nimo. In Leviticus, yeah, we're going to Leviticus. Leviticus 6 verse 13. 6 versikulo 13. Hallelujah. Amen. Hallelujah. A fire shall always be burning on the altar, and it shall never go out. Ang kalayo kanunay nagtilaab sa altar ug dili gayud kini mapalong. Who lit the fire in you? Kinsa may nagbutang sa kalayo diha kanimo? Not your pastor, Dili imong pastor, not the bishop, dili si bishop, not some prophet. dili kitong mga propeta, The Lord Jesus lit the fire in you. apan pamina mo ang si Jesus mismo ang nagbutang sa kalayo diha sa imong kinabuhi. If He lit the fire in you, it cannot go out. Busa kung siya ang nagbutang sa kalayo diha sa imong kinasuluran, walay si bisan kinsa nga makapalong niini. God has not called us to legalism, Wala ta gitawag sa Dios ka kanang legalism, but to faith. apan diya gayud sa pagtuo. We must believe that the fire will never go out. Atong tuuhan nga kanang kalayo nga gibutang ni Kristo diha sa imong kinasuluran, dili gay kana mapalong. The Holy Spirit is in us and upon us. Ang balaang Espiritu nakasulod nato ug naa dinhi kanato. We must believe in that. Ato kanang tuuhan. Let the fire of God come now in Jesus' name. Natugok niya kalayo sa pag-abot karon sa ngalan ni Jesus. Awaken to the fire of God. Pagmata diha sa kalayo sa Dios. Hallelujah. 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 In Matthew chapter 3, Mateo kapitulo 3, hallelujah, verse 11 through 12. bersikulo 11 ug 12. I indeed baptize you with water unto repentance, Ako magabaptismo kanimo sa tubig ngadto sa paghinulsol. but he who is coming Apan siya nga mag-aabot, after me human kanako, is mightier than I, gamhanan kusgan pa kay kanako. whose sandals I am not worthy to carry. Nga dili ako takos mupuas sa iyang sandalyas. He will baptize you with the Holy Spirit and fire, Siya magabaptismo kanimo sa balaang espiritu ug kalayo. with a winnow fan in his hand. O diya sa iyang kamot. He will thoroughly clean out the threshing floor, Iya kayong kanang galingan nga pagahinluan. and gather his wheat into the barn. Unya iyang tipukon ang iyang mga ani dito sa barn. But he will burn up the shaft with unquenchable fire. Apan iyang sunugon katong mga ugot sa kalayo nga dili kayon mapalong. Hallelujah. When we look at this passage of scripture, Katong tan-aw ni pasahe sa kasulatan, we think about tomorrow, naguna-una ta sa ugma, next year, sunod tuig, or 2 years down the road. o siguro mga duha ka tuig gikan karon. But this is already ours. Apan sultihan ta mo, kini ang gisulti ato na ni. The Holy Spirit has already been given. Ang balang espiritu gihatag gitugyan na. Jesus sent the Holy Spirit. Gipadala na ni Jesus ang balaang espiritu. Jesus does not lie. Si Jesus dili mamaka.
We must awaken to the fire of God. Kinahanglan magmata kita sa kalayo sa Dios. We must awaken to the Holy Spirit. Kinahanglan magmata kita diya sa walahang espiritu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. In Acts chapter 3, Mga buhat 3, in verse 19 bersikulo 19, through 21. paingon sa 21. Hallelujah. Repent therefore and be converted, Pag hinulsol o kay makabig ikaw, that your sins may be blotted out, aron ang imong mga sala mapana, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, aron ang pagkabago mag-abot gikan sa presensya sa Dios. and that he may send Jesus Christ, Niyang ipadala si Hesus Kristo, who was preached to you before, nga giwali gid kanimo kaniadto, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, unya ang langit nga mga dawat hantod sa pagpasiguli sa tanang mga butang, which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world has begun. nga gikinasulti sa mga baba sa mga balaang propeta sa wala pa nagsugod ang kalibutan. Hallelujah. The Hallelujah. presence of God Ang presensya sa Dios, brings times of refreshing. ang presensya sa Dios daw murag magpabago kanato. By the blood of Jesus Christ, Pinaagi sa dugo ni Jesus ang atong nasinati sa una, ipasinati sa Dios kanato karon pagbalik. we have the presence of God in us. Na kanato ang presensya sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday I preached a sermon, Kagahapon nagwali siya The Blood and the Glory. ang dugo ug ang himaya. You can find that on YouTube. Inyo na makita sa YouTube. It's my name, Elvis Iverson. O naani siya yung mga page sa tawag ana sa YouTube. Elvis Iverson, tanawa ninyo dito. By the blood of Jesus Christ, Pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. you have the presence of God. Nabatunan mo ang presensya sa Dios. You are the temple of the Holy Spirit. Ikaw ang templo pinuy-anan sa balaang espiritu. You're seated with Christ in his holy place. Ikaw nagalingkod kauban ni Kristo dito sa balaang dapit. You have union with the Father, the Son, and the Holy Spirit through the finished works of Christ. Doon na kay panagkahinusa sa anak ug samahan pinaagi sa natapos na nga trabaho ni Jesus. You don't have to come into the presence of God, Di na ka kinanglan mo sulod pa sa presensya sa Dios. but you're already in the presence of Kay tuod God. na ka na sa presensya sa Dios. Just begin to relax Na, relax lang. Chill lang. and begin to think upon the presence of God. Una, sugdi pag una-una ang presensya sa Dios. And the presence of God will begin to unfold in your life. Unya, ang presensya sa Dios magsugod tayo kaabli diha sa imong kinabuhi. Exodus Exodus 33, 30 bersikulo verse 14. 33 day bersikulo 14. And he said, Ug siya nag-ingon, my presence will go with you, ang akong presensya magauban kaninyo and I will give you rest. ug maghatag kayong pahulay. His presence will go with you, Ang iyang presensya magauban kaninyo and he'll give you rest. ug maghatag pahulay. The Lord will establish churches Ang Dios magapundar og mga kasimbahanan. by his presence. Pinaagi sa iyang presensya. The Lord will win the multitude by his presence. Daghang mga luwas pinaagi sa presensya sa Dios. The Lord will move you forth into the marketplace to witness by his presence. Datong kanya nga to sa mga dapit sa merkado magsulti sa kaayon sa Dios pinaagi sa iyang presensya. Hallelujah. 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 In Ephesians Episo 3 verse 20. 3 bersikulo 20. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, dalay ko ng Diyos. Hallelujah. 3 verse 20. 3 bersikulo 20. Now to him Na ngadto kaniya, who is able to do exceedingly, siya nga makahimo og labaw pang mga utang. abundantly above all Labaw ibabaw sa tanang, that we ask or think, labaw pa sa atong giuna-una og gipangayo. according to the power that worketh in us. Sumala sa gahom nga pangliyok ngani kanato. Just a simple thought. Mo simple lang ang panguna-una. You can flow in the presence of God. Simple lang imo paguna-una, nan mo dagayday, mo padayon-dayon ang presensya sa We Dios. must learn to cultivate God's presence. Kinanglan atong
sugdan, atong tunan, nga atong ikultibar ang presensya sa Dios. That's to renew our mind Atong pag-uhon ang atong nauna. Amen. and believe O atong tuuhan that the presence of God is with us. nga ang presensya sa Dios kauban nato. And then begin to practice God's presence Una sugdi pagbansay ang presensya sa Dios. day after day, Adlaw nga to sa laing adlaw. in your school, Sa imong tulungaan, in your work. sa imong trabaho. Hallelujah. Hallelujah! In your family. Sa imong panimalay. Amen. But there's certain times that we need to soak in God's presence. Apan ano na mga panahon usay nga kinahanglan ta maghumol diya sa presensya sa Dios. Set a day apart, Unya imo na isukway igahin nga panahon. like 5 hours, Sama sa 5 ka oras and begin to soak in God's presence. nga maghumol ka diya sa presensya sa Dios. I will tell you this, Ako kamusultihan ni ini you will become an addict. na mahimo kang adik. Hallelujah. Hallelujah. Maadik Hallelujah. na ta sa presensya sa Dios. Pangitao na nato kanunay ang presensya sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, the thing is, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We go from seeking Kita gikan adto gikan sa pagpangita, to discovery, then atong makaplagan, from hunger gikan sa kagutom, to passion, ngadto din sa adunay kadakong kaikag, from thirst gikan sa kauhaw, to desire. ngadto sa imong pagtinguha. We have the fullness of God in us. Tugay na batunan na nato ang kahupnganan ni Kristo Jesus nga ni kanato. It will take all time Magkinahanglan sa tanang panahon. and beyond time, Bisan palabaw pa sa panahon. all eternity Sa tibuok, sa walay, sa eternidad. and beyond eternity Labaw pa sa walay to katapusan. unfold. Aron magmaabli. This is our enjoyment. Mo ni ang atong pagkalipay. This is our love. Mo ni atong gugma. Hallelujah. Hallelujah. You have the fullness of God. Kay sultihan ta kamo inyong nabatunan ang kahupnganan sa Dios. You have the presence of God in you. Nabatunan mo na ang presensya sa Dios na adya kanimo. And it unfolds. Muna maabli, mapadayag ka na. So it's there, it unfolds. Una atong ablihan ipadayag. As we learn Samtang makakaon kita, to swim in the harong nga presence of God. maglangoy kita diya sa presensya sa Dios. Hallelujah. How you are called to swim in the Kitawag ka mo presence aron of nga God. maglangoy diya sa presensya sa Dios. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So I'm going to talk about the unfolding presence of God, and Sigutan niya ang I'm just gonna say the scriptures without quoting them. Are we Okay. at reading? Amen. Yeah. Hallelujah. Otherwise, it's just too much. Yeah. Hallelujah. There's the redeeming presence of God. Doon na di pagkaluwas diya sa presensya sa Dios. Matthew 28, verse 20. Mateo 28, versikulo 20. Every believer Tanang magtutuo, has the redeeming presence of God. nabatunan niya ang presensya sa Dios kamoy nagaluwas. No matter what you do, Bisag kung sa imong nabuwa, it's not going to leave. dili ka na mo'y magpadaot kanimo. It's based on His grace. Kaya ang imo base sa grasya sa Dios. You can backslide, Dili ka mawala sa and pag-alaga. the redeeming presence of God will be there. Tugay ang pagluwas nga grasya sa Dios, presensya sa Dios anaaman. Then the tangible presence. What that Tangible presence. kanang presensya sa Dios na makita nimo. Colossians 2, verse 12. Kolosas 2 versikulo 12. This is when you feel God. Kanimo ni ang panahon nga bation gid nimo ang Dios. It's real. Tinuod gid ay ang Dios. We cry. Unya muhilak ta. We love this. Unya ato ning ganahan kita makasinati It ani. makes our whole year. Unya makahimo sa atong tibuok tuig. But this is just the beginning. Apan mao lang yang sinugdanan. Hallelujah. We're Hallelujah. called to go deeper. Unya kinahanglan magpadalong ikaw. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Then there is the refreshing presence of God. O kini dayong refreshing murag magpabalik nga presensya sa Dios. Acts 3, verse 19. Buhat 3:19. Hallelujah. Times of refreshing from the presence of the Lord. Panahon nga ipabalik, ipakbati sa Dios kanato ang presensya niya. You may be going through a bad day, Siguro doon ay daotang mga adlaw, mga panahon nga atong agian. a bad week, Dautan nga simana, a bad time, but dautan nga panahon sa atong and you kinabuhi. need to be refreshed by the presence of God. Nga kinahanglan nga mabati mo pagbalik ang presensya sa Dios.
Well, you already have it. Imo na nang nabatunan. Learn to soak in God's presence. Tuni nga maghumol ka diya sa presensya sa Even Dios. though you're going through hard times, Bisan pa gani nag-agi kag malisod nga mga panahon. detach from those troubles you're facing. Paminaw mo, nag-agi ka og mga dautan, lisod nga panahon. Apan ayaw pagpabilin diya, palayo ni ana og balik diya sa presensya Yes, sa Lord. Dios. Simply Hallelujah. just think about God's presence and how good He is to you. Una simple lang, una-hunaa lang ang presensya sa Dios ug ang iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. Then His presence will begin to manifest. Then ang iyang presensya magsugod pagpabati diya kanimo. Hallelujah. Then the tranquility presence. What's that? Tranquility. What's that? Tranquility. Peace. Tranquility. Kalinaw nga presensya. Philippians 4 verse 7. Pilipos 4:7. This is when the presence comes and it's just so much peace. Muni nga prega, mabot ang presensya sa Dios nga mabati nimo ang grabe kalinaw. It's beyond our understanding. Labaw pa sa atong pagpanabot. It's beyond what we're thinking. Labaw pa sa kung sa atong giuna-una. It's beyond reason. Labaw pa sa mga rason o kung sa atong ikasulti. Worry ceases. Ang mga kabalaka muhunong. Fear ceases. Ang kahadlok muhunong. Hallelujah. You just sit there Una mo lingkod lang ka. as the Lord ministers to you. Ingon nga ang Dios magaministeryo kanimo, di nimo bation mga kahadlok o mga kabalaka apan mabati mo ang kalinaw sa Dios. Then there is the healing presence of God. O naa po ning pagpangayo nga presensya sa Dios. Luke 4 verse 17 Lucas 4:17, and Acts 5 verse 15. Buhat 5:15. Hallelujah. The healing presence of God. When the Lord is present, there is healing. Sadyang moabot ang presensya sa Dios adunay kaayuhan. You may be going through a health crisis. Siguro na kay mga balatian. So start practicing God's presence. Apan sugdi pagbansay ang presensya sa Dios. Kay ang presensya sa Dios magadalag And His kaayuhan. healing presence will begin to manifest. Ang presensya nga nagdalag kaayuhan magsugod pagpadayan. And your health will begin to improve. Unya ang imong balatian magkawala ug maayo ang imong halawas. Hallelujah. The intoxication presence. Kining pagkapuno nga presensya murag makahubog ikaw. Acts 2 verse 13. Buhat 2:13. Hallelujah. Sometimes we just really need to be intoxicated with the Holy Spirit. Say murag kinahanglan sa tanga mahubog. Pero ayaw sabihin mahubog sa balaang espiritu. Amen. The liquor of the Holy Spirit is better Mas maayo gid ang bino sa balaang espiritu kaysa bino nato dire. than whatever this world can offer you. Bisag unsa pay itanyag nini kalibutan na kanimo. When we're liquored up with the Holy Spirit, Sadyang nahubog tas balaang espiritu. we're more bold. Uy, isog na kayo. Di na maulaw. We can see clearly. Unya makakita klaro atong pantanaw. Hallelujah. Hallelujah. Then there's the soaking presence of God. Unya ako kining paghumol diya sa presensya sa Dios. Ephesians chapter 2 verse 6. Episo 2 versikulo 6. There's times that we gotta just soak in God's presence. Yun mga panahon nga maghumol lang kita diya sa presensya sa Dios. Learn to soak. Nga tan-an nato nga magpahumol ta diya sa presensya sa Dios. Tell your boyfriends. Amo nga daw yung mga uyab, igna yung uyab. Tell your girlfriends Yung mga uyab, mga babae. that you're soaking in the presence of God today. Ayaw sa pag-text karon, ay sa pag-chat, kay maghuhumol sa akong presensya sa Diyos. Pusimba sa koron. If you begin to value the presence of God, Kay kung imong sugdan, pag-atag o bili ang presensya sa Diyos. God will begin to intervene in your life. Now, ang Diyos magsugod pagpanglihok diya sa imong The kinabuhi. Holy Spirit will guide you. Ang malaang espiritu magagiya kanimo. Hallelujah. The deep presence of God. Ang lawom nga presensya sa Diyos. Psalms 42 verse 7 Salmo 42 versikulo 7 and 1 Corinthians 2 verse 10. o ikaduhang Korinto 2 versikulo 10. Hallelujah. The deep presence of God. Ang lawom nga presensya sa Diyos. God, in the deep presence of God, He deals with deep things in your heart. Paminaw mo ang lawom nga presensya sa Diyos. Iyang pagtan-awon
ang mga laom nga imong mga pagbati diya sulod sa imong kasing-kasing. We have pains in our heart. Doon na tayo mga kasakit nga gibati nga daw ato nang gilubluban, gitipiga sulod sa atong kasing-kasing. Kining maong nga mga butang atimanon ka na sa presensya sa Dios. Amen. And in the presence of God, Unya diya sa presensya sa Dios. He begins to release those things from you. Unya sugdan niya pagpagawas katong mga butang nga dili maayo, mga kahiubos, mga kasuko nga gitipigan sa kasing-kasing, ipagawas ka sa Dios ug mahimo ka ng gawas ng dahil. Amen. And you're able to face those things Unya makahimo ka na pag-atubang atong mga butang. and release them to Christ. Unya imong itugyan ngadto ni Jesus. Yes, Lord. But as we face those things, we begin to go deeper with God. Apan sa diyang ato tong atubangon, nagsugod ta nga magpalawom diha sa Dios. We're called to go deeper. Kay gitawag kita nga magpalawom kita sa atong relasyon ngadto sa Dios. Then there is the manifestation presence of God. Nagitawag nga pagpadayag sa presensya sa Dios. Amen. 1 Corinthians 12 verse 4 1 Corinto 12:4 and 12 verse 7. o 12 versikulo 7. These are the gifts of the Spirit. Mo kanya mga gasa sa balang espiritu. Amen. The Holy Spirit manifests us. Ang balang espiritu magpadayag siya. Hallelujah. Hallelujah. The Hallelujah. gifts of the Spirit are not just for the few. Ang gasa sa balang espiritu dili lamang sa mga para sa pipila. Every believer should at least walk in one. Tanan magtotoo. Doon na gid siya gasa sa balaang espiritu. Bisan isa na lang. The Amen. day is coming that we will walk in all 9. Apan abot ang adlaw ug panahon nga kitang tanan magalakaw sa siyang kagasa sa balaang. Every believer. Matag magtotoo. Ask for the gifts. Pangayuhan ang maong gasa. Seek for the gifts. Pangitaan ang maong gasa. And begin to step forward. Unya, sugdi pagtikang. Ask the Holy Spirit to teach you. Pangayuha sa balaang espiritu nga tudluan ikaw niya. It's His gifts. Iya ka ring gasa. He can teach you. Siya makatudlo He's a kanimo. good teacher. Siya ang maayo nga magtutudlo. Then there's the revival presence. Nga kini pagkapukaw nga presensya. Isaiah Isayas 64 verse 1 through 3. 64:1 paingon sa 3. See, the presence of God is impregnant with revival. Ang presensya diya sa Dios nagmagdos og pagkapukaw. Revival is the glory of God. Ang revival ang pagkapukaw mao na ang himaya sa Dios. And we are in the time Unya kita karon ni kita sa panahon that the Lord is leading us into revival. nga ang Dios tagadala kanato ngadto sa akong Yes, pagkapukaw. The Lord is leading the church in the Philippines into revival. Ang Dios Amen. tagadala sa mga kasimbahan sa Pilipinas ngadto sa akong The Lord pagkapukaw. is leading the churches in this area into revival. Ang Dios tagadala ning mga simbahan area ngadto sa pagkapukaw. Amen. We have to ask, lead us into revival. Kinala atong pangayon, dada kami ngadto sa akong pagkapukaw. We pray for revival, Nag-ampot tas pagkapukaw. but do we ask Him, how do we bring revival? Unya nag-ampo na ngayon baka namutana baka unsaon nga maabot ang pagkapukaw. Lead us into revival. Dada kami, giyahi kami ngadto sa He will pagkapukaw. answer back. Nangutubag sa kanimo. He's good at answering back. Maayo ang Dios mutubag. We gotta ask Him the right questions. Apan kinahanglan mangutana ta kaniya sa insaktong pangutana. Then there is soaking revival. Muling paghumol nga pagkapukaw. Revelation 4 verse 1. Pinadayag 4:1. So as revival comes, Sadyang moabot ang pagkapukaw we can soak in revival. nan magpabilin, maghumol ta di sa pagkapukaw. From the soaking presence to soaking revival. Gikan sa paghumol nga presensya, moabot ta dito paghumol sa pagkapukaw. More radical. Na lahi na gyud di na kasagara. It's time for radical presence. Nga mo ni lahi na ni nga presensya. Di na talagsaon na ni. Hallelujah. Then there is the resting revival presence. Mo na kining pagpahulay nga pagkapukaw nga presensya. Acts chapter 2, Mga buhat 2, verse 1 through 4. 1 pa yung 4. And God wants to bring revival that rests upon an area for a certain amount of time.
Unya ang Dios ko siya magdalag pagkapukaw kanato nga makapahulay ta diya sa dunay panahon nga gitagal niya. He does not just want to visit us. Di lang gusto ang Dios kay ana ta bisitahan. Habitation Mahimo kang puy-an sa Dios. in revival and glory. Diya sa pagkapukaw ug sa himaya. Then there is the intense presence of God. Diya grabe nga kusog nga presensya sa Dios. Acts chapter 4, verse 33, Buhat 4:33. verse 30 and 31. Dayon 30 o 31 di ay. This is when the presence of God is just so intense. But already you're experiencing all this other stuff. Unya mo ni diya ang hinubay nga niabot ang presensya sa Dios nga grabe bukat nga presensya, kusog nga presensya sa Dios. You know, God's going to be so real So tiyan ta mo ang Dios matuod kay siya. that everything else doesn't even matter. Nga bisag unsa pa nang uban diya mga butang, wa na ta nagbantay naglantaw niya na. Nothing else will excite you. Wa na gila ay makapanipay panimo ang presensya na lang yun sa Dios. Hallelujah. Then there's the eternal weight of glory. Nga kaning ikatulong lihok sa himaya. 2 Chronicles Ikaduhang Kronikas, chapter 5, verse 13 through 14. kapitulo 5, versikulo 13 ug 14. And 2 Corinthians chapter 4, verse 17. O ikaduhang Korinto 4:17. This is when God ministers. Mo ni ang panahon nga ang Dios may magapamuhat, magaministeryo, magapanulti. That no one can stand in His presence. Nga wala na gyud makabarog diya sa iyang presensya. We're all on the floor. Ya ana ta diya tanan nagtuaw, nagatumba na ta diya nagtiapaw kato sa Even Dios. the pastor, Bisan pa si pastor, even the apostle, bisan pa mga apostoles, and the Holy Spirit is ministering. nen diya na dahil nga wa na wali ang balang espiritu na mo nagapanulti sa ato. It's such a thick glory. Grabe kabaga nga himaya sa Dios. See, we are in the age of revival. Karon sultihan ta mo na anak ta karon sa panahon sa pagkapukaw. It is time. Ug mao na ni ang panahon. Hallelujah. Hallelujah. The Lord wants to raise up Ang Dios buot mo isa new wineskins of revival, nga bag-ong bino sa pagkapukaw. to have an environment Nga duna kay palibot for the Holy Spirit. para sa balaang espiritu. What is order? Kung unsa may na sa una That environment katong daan nga palibot that's open to the Holy Spirit. nga maabli ngadto sa balaang espiritu. We must establish environments Kinahanglan magpunda kita og palibot. that's for revival Palibot para sa and dakong the pagkapukaw. glory of God. Unya ang himaya sa Dios. Hallelujah. See, the Lord told me Giignan siya sa Dios that in the Philippines, nga dinis Pilipinas that He will bring great revival. nga magpadala siya og dakong pagkapukaw. That He has chosen the Philippines Nga yang gipili ang Pilipinas to create great revival. nga mo'y mag-una sa dakong pagkapukaw. I saw this fervent heat, Ayang nagdinakita kining grabe nga kainit. fervent fire Kalayo go throughout all the Philippines, nga moabot ngadto sa bisan asang dapit sa Pilipinas. burning up religions, Agip ang sulog katong mga relihiyon. even Christianity, Bisan katong mga Kristohanon. raising up the church Apan gipatindog sa Dios ang iglesia to answer the call to missions. aron pagtubag sa kawag sa misyon. Hallelujah. 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 See, the Lord gave me a vision Ang Dios naghatag kani panan-awon. a long time ago. Dugay na nga panahon. And I saw the oil of the Holy Spirit Yan nakita ang lana sa balang espiritu. poured upon India Gibubo sa India. and raised the dead, and signs and wonders became common. Kunya dunay mga patay nga nangabuhi pagbalik, mga milagro nagapangitabo. And most of India was won to Christ Kunya kadaghanan sa mga taga-India ni duol ni dangat di akang Kristo in a Jesus. short period of time. Sa sambu lamang nga panahon. And I saw fire Pinakita akong kalayo. poured out upon America. Gibubo dito sa Amerika. Hallelujah. And great repentance. Unya dunay dakong paghinusol. Amen. Hallelujah. Amen.
Amen. And revivals of fire spread across the United States. Una, pagkapukaw sa kalayo ni Kuyanap sa Amerika. Great harvest of souls. Dagang pagpagpani og mga kalag. Then I saw the wind of the Holy Spirit poured upon Australia. Unya ako nakita ang hangin sa balang espiritu gibubo sa Australia. That nation, the nations around her, were won to Christ in a short period of time. Unya daghang mga tawo nga duol ya kang Kristo sa hubo lamang nga panahon. We're living the day of nation-taking time. Ni abo ni ani kita karon sa panahon nga ang mga nasod nga moabot kayo diya sa pagbubog sa It's time to ask for the nations. panahon karon nga ayaw na individual pangayua ang nasod nga modangat kang Kristo Jesus. Hallelujah. Then I saw the water of the Holy Spirit Na niya nakita ang tubig sa balaang espiritu. poured upon France. Gibubog ato sa France. And there was awakening. Na dunay dakong pagkapukaw. And it spread across the European area. Unya dunay dakong pagmata og ni Kuyanap ngadto sa European nga mga And kanasuran. they returned to apostolic Christianity Unya nibalik sila ngadto sa and home pagka-Kristiyan. church Christianity. O nahiyo nagbalik sila ngadto sa pagka-Kristyanismo. I saw so many people coming to know Christ Ayan nakita ng mga tao nga nibalik ni Duli ang Kristo. that you couldn't even manage it Nga di na gid mo matabang pertig yung nagaana. or see it, Di na di mo gid matabang dagan kayo. only from a distance Dito makita nimo dito sa layong dapit kay perting dagana. through multimedia. Diya pinaagi sa kanang multimedia. We were able to disciple. Makahimo ka pag-disciple unya. You won't be able to tell. Di ka makasulti. You'll look this direction, that direction, this direction. There's a Hindi Christian ka there, makabalo. Christian there, Christian there, Di Christian na there, kakabalo Christian sa there. asa ka mo adto. Dito ba perting bagaas mga tao. Then I saw the wine of the Holy Spirit poured out Unya ako nakita ang bino sa balang espiritu gibugbog. upon Central America Gibugbog ngadto sa Central America and South America o South America, and Mexico. Mexico. And there was great deliverance Unya daghang kayong kagawasan pagpagawas sa mga tao. and dito. extreme deliverance. Grabe gipahigawas sila sa Dios. And then these revivals combined, Unya kini mao pagkapukaw giusa. and the church was full of many revivals. Unya ang simbahan na puno sa daghang mga pagkapukaw. And then she poured upon many nations. Unya iyang gibubog ato sa daghang mga kanasuran. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. See, the thing is, you can have revival right now. Yes. Sultihan ta mo, pwede ka makabaton sa pagkapukaw. Man, you can have revival right now. Bisan pa karon imong mabatunan ang dakong pagkapukaw. Because when Christ ascended, Kay sadyang ni banaw na banaw si Jesus. you ascended. Ikaw po na banaw ni bangon po sa ikaw. When he sat down, you sat down. Sadyang nilingkod sa nilingkod po ikaw. We just need to awaken Kinahanglan magmata lang tani-ani nga kamato. that we're already in the presence of God. Nga naanatag diha karon sa presensya sa That Dios. we're already in revival. Nga naanatag ka diha sa pagkapukaw. We are the temple of the Holy Spirit. Kita na ang pinuy-anan sa balaang espiritu. As you are seated in the third heaven, Sadyang nagalingkod ka nito sa ikatulong langit. the third heaven is in you. Ang ikatulong langit na di asulod nimo. There's revival in you. Dunay dakong pagkapukaw na di sa imong kinasuluran. Awaken to that revival. Pagmata niya ng mga pagkapukaw nga gipahimutang sa Dios diha sa imong kinasuluran. And you have union Una kay with pagkayusa. the Father, the Son, and the Holy Spirit Duna kay pagkayusa sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu. through the finished works of Christ. Pinaagi sa natapos ng trabaho ni Jesus. Therefore, you can have revival. Mao na nga makabaton ikaw sa dakong pagkapukaw. Hallelujah. Amen. Practicing the presence of God is the key to revival. Ang pagbansay diya sa presensya sa Dios mao yabi ngadto sa dakong pagkapukaw. Hallelujah. 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 Let's pray. Hallelujah. Ang kita. Amen. Father, Amahan, in the name of Jesus Christ, sa ngalan ni Kristo Jesus, we just pray kami nagaampo that you release the unfolded presence of God, nga imoy pagawas karon ang presensya sa Dios. the unfolded power of God, Ang gahom sa Dios. the continuous reign of the Spirit. Ang mapadadayon ng paghari sa Balaang Espiritu. Release the revival anointing. Ipagawas ang dihog sa pagkapukaw. Awaken us to the fire of God. Ipamata kami ngadto sa kalayo sa Dios. Release revival in our life.
Ipagawas ang pagkapukaw nga sa among kinabuhi. Let revival come now. Tuguti ka ng pagkapukaw mag-abot karon. Let revival come to each one of us. Tuguti ang pagkapukaw mag-abot sa matang sa kanamo. Let revival come to this region. Ituguti ang pagkapukaw mag-abot imong dapit. Let revival come to the Philippines. Tuguti ang pagkapukaw mag-abot sa Pilipinas. In the name of Jesus Christ, Sa ngalan ni Kristo Jesus. we pray Kami nag-aampo. and we believe. Kung among gituuhan, We surrender to you. kung among itugyan kanimo. Move money in our life now in Jesus' Ikaw name. magkakalihok karon sa among kinabuhi karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Manindog tang tanan.